Pinilahan ng mga nagrereklamo ang Barangka Public Cemetery sa Marikina dahil sa di-otorisadong paghuhukay ng mga kalansay roon. Ang ilan sa kanila, lapida na lang ang dinatnan ngayong undas. At nakatutok doon live si June Veneracion. June. Vicky, sa initial accounting ng City Hall ng Marikina ay umabot na sa 65 ang bilang ng mga labi na iligal na hinukay at itinambak na lang sa isang bahagi nitong Barangka Public Cemetery. Inaasahan na tataas pa ang bilang na yan. Ngayong araw ng undas, Vicky, ay pila-pila ang mga nagrereklamong kamag-anak ng mga yumao na inalis sa kanilang pinaglibingan. Aalayan sana ng bulaklak at kandila ni Aling Carmen, ang asawang nakahimlay sa Barangka Public Cemetery sa Marikina. Pero ibang tao na ang nakalibing sa nicho nang dumalaw siya ngayong araw ng undas. Ang lapida ng kanyang asawa, naiwan lang sa lapag. Alam mo naman, lagi kitang dinadalaw dito. Dadalang kita ng bulaklak kasi sabi mo kung dinadalaw kita, dadala ng bulaklak. Dalawa na nga lang kami ng anak mo dito. Ay, ganito mang maabutan namin, wala ka na. Masakit sa amin. Ganon din ang dinatnan ni Beng nang dalawin ang mga magulang. Naitay, sana makita ko pa yung mga boto nyo para mailipat sa ibang nicho. Para may madalaw pa rin kami. Kanina, pila-pila ang mga nagrereklamo sa opisina ng Barangka Public Cemetery dahil ni boto ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi na nila mahanap. Kaanak sila ng mga yumaong tinanggal sa mga nicho dahil sa pagsunod daw sa ordinansa ng lungsod na nagsasabing hanggang 5 taon lang pwedeng manatili ang mga inililibing doon. Pero sabi ng City Hall, merong moratorium o pinapatigil na ang pagpapatupad dito. Illegal din daw ang exhumation dahil walang permit mula sa City Hall. Sa initial accounting ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 63 ang bilang ng mga labi na walang pakundangan na itinambak na lang sa sementeryo. Sinampahan na ng mga reklamong administratibo at paglabag sa Presidential Decree 856 o ang Code on Sanitation of the Philippines ang tagapamahala sa sementeryo at 5 iba pa dahil sa illegal umanong paghukay sa mga labi. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Parang sindikato talaga na nagbubukas sila ng nicho, tapos yung nichong nabubuksan, ino-offer nila for a fee, may bayad. Pero yung bayad na yon, sila lang ang nakagkakaintindihan. Nagkaroon pa ng kumprontasyon nang makita ng isang dalaw. Ang grupong anyay, nabayaran niya para ilipat sa ibang nicho ang mga kamag-anak, pero tinanggal din. Hamon ngayon ang pagkilala sa mga labi, lalo na yung mga isinupot lang na wala man lang nakalagay na detalye kung kanino. Kung susundin ang tamang proseso, dapat daw inilagay sa selyadong kahon ang mga labi pagkatapos alisin sa nicho at inilagay agad sa paglilipatan. Dapat yan ay madaling ma-identify para naman mabawasan yung burden o yung pain ng mga, yung agony ng lahat ng mga naghahanap, ng mga kamag-anak ng mga buto na yun. Vicky, bukas ay magpapamisa ang city government ng Marikina dito sa sementeryo para nga dun sa mga labi na iligal na hinukay. Kapag papayag naman yung kanilang pamilya, ay nag-aalok ang city government ng libreng cremation para sa mga yumao. Vicky. June, may impormasyon na ba tayo kung ilang pamilya pa yung naghahanap ng labi ng kanilang mga kaanak? Sa ngayon, Vicky, mahirap pang sabihin kung ilan dahil dumadagdag pa yung bilang. Sa initial accounting nga ay nasa 65 yung mga human remains na nakuha at na-account na ng city government. Pero ito ang latest update natin mula sa Office of the Acting Administrator nitong sementeryo. Nasa 40 na relatives na yung kanilang nai-interview. Kailangan isagawa yung pag-i-interview na yan, Vicky, para na rin makakalap ng mga impormasyon tungkol doon sa kanilang mga hinahanap na kamag-anak na pagpunta nga nila rito, yung mga lapida na lang nung kanilang naabutan, yung mga buto, hindi na nila makita, Vicky. So June, ano yung gagawin ng Marikina LGU para nga masigurong tama yung pagkakakilanlan sa mga kalansay?
Itong proseso ng pag-interview sa mga pamilya, Vicky, ay kasama yan doon sa proseso para ma-identify yung mga kalansay. Pero bukod dyan, ang tinitingnan nilang worst case scenario, kasi may mga supot dito na walang label, dyan talaga sila mahihirapan. Although yung iba ay meron doon medyo madali-dali, pero meron talagang mga supot na walang label, na pagkakakilanlan kung sino ang laman ng mga supot na yon. Doon sila nakikita na yung challenges na kanilang nakikita, Vicky. At isa nga sa option na kanilang pinag-aaralan ngayon yung pagsuri sa dental records ng mga yumao. Pero yan ay kailangan pa daw ipaalam nila, rekomendasyon pa lang yan sa ngayon, kailangan pa nilang ipaalam yan sa mismong city government ng Marikina. Vicky. Sige, maraming salamat sa iyo, June Veneracion.